But if you remember our past diagram, yung
upang matapos na yung panahon ng pagkakasala ng Israel. Kung maalala ninyo, ang bansang Israel ay nahati sa dalawa, yung kaharian sa Hilaga ay naitapos doon sa Assyria, yung kaharian sa Timog, ito yung Judah, natapos naman sa Babylonia. So, from that time on, wala na yung kaharian ng Israel. Wala na. The kingdom that was set up by David, simula kay Hari Saul, followed by David, followed by Solomon, and then the kings of northern Israel, northern kingdom of Israel, as well as the southern kingdom of Judah. Yung kaharian na ito, wala na nung napagtatapos sila. No? Dahil yung northern kingdom ay tapos sa Syria, yung southern kingdom ay tapos sa Babylonia. So wala na naiwanan sa lupain ng Israel. At yan yung sinasabi dito na yung restoration of the kingdom of Israel, nagbigay ng Panginoon ng kay Propeta Daniel ng mga panahon, no? Kung kailan ma-restore yung everlasting kingdom ng Panginoon of the Messiah, at yung pagiging suwain ng Israel, the northern kingdom as well as the southern kingdom, ay matapos na, no? To end the transgression of Israel. Binigyan ng tanong ni Propeta Daniel sa Panginoon na, Paulo, gaano katagal? So, nagbigay ng panahon ng Panginoon magmula sa pagbibigay ng decree from the time of Cyrus for the restoration or rebuilding of the temple in Jerusalem as well as the building of the walls of Jerusalem. Nagbigay ng Panginoon ng panahon 7 weeks. Yung weeks na ito, no? And we'll be taking this up also. Hindi yan weeks na araw. Kundi yan weeks in terms of years. Kaya pag sinabing 7 weeks, ang tinutukoy na dyan ay, thank you, ang tinutukoy na dyan ay 49 years. No? 49 years. Magmula sa bigay ng decree ni Cyrus hanggang sa pagkaka-build ng wall of Jerusalem. That's 49 years or 7 weeks. Pagkatapos niya, you will count 62 weeks from the building of the walls of Jerusalem. You'll count 62 weeks. 62 times 7. Ilan yun? 14, 21, 432. Yeah. 42 plus 432. So, there will be 432 years from the building of the walls of Jerusalem to the coming of the Messiah. But the Messiah will be cut off. Not from himself. Hindi dahil sa kanya. Pag sinabing will be cut off, papatayin. No? Papatayin. The Messiah, the Prince. Papatayin. No? Pagkatapos ay itong 62 weeks na ito, mapupuno. So, ilang weeks yun? 7 plus 62, 69 weeks. Pero binigay ng Panginoon na period for the establishment of the kingdom of Israel, for restoration of the kingdom of Israel, was 70 weeks. No? That yung binigay ng Panginoon kay Daniel ay 70 weeks will be
upon the Jews and upon Jerusalem for the restoration of the kingdom of So, ang sinasabi diyan ay pinaalam kay Propeta Daniel na magkakaroon ng 70 weeks for the restoration of the kingdom of Israel. No? Pero naputol yung 69 weeks. No? 7 weeks plus 62 weeks, naputol yun dahil yung Messiah, the prince who should come to establish and restore the kingdom of Israel, pinatay. Because Israel rejected the coming prince, the coming Messiah, who should establish the kingdom of Israel. No? At sinasabi, magmula pa kay John the Baptist hanggang sa Panginoon, sinasabi doon na, repent, for the kingdom of God is at hand. But they rejected this king of Israel. Itong Messiah na ito, itong Panginoon sa Kristo na ito, hindi nila tinanggap. No? Ang sabi ng banal na kasulatan, because they have rejected the prince who should establish the kingdom of Israel, dahil nireject nila, ang sabi yan, partial blindness is happened unto Israel. No? Nabulag. Dahil dumating ang liwanag, ang Panginoon sa Kristo, nagbibigay ng liwanag, pero ipinikit nila ang kanilang mga mata. No? Sinasabi sa Bible na this is the true light which lighteth everyone that cometh into the world. He came unto his own, but his own received him not. No? So, hindi tinanggap, inayawas. So, from the time that the Messiah was cut off, not for himself, nung mamatay ang Panginoon Kristo doon sa cross, inayawan nila, tumigil yung pagbilang ng weeks. Dahil itong 70 weeks, para sa Israel ito, para sa Israel, hindi para sa mga Hentil. When I'm talking of Israel, I'm talking about the nation Israel. Yung mga Hentil, lahat ng mga bansa, hindi kasama sa Israel. No? So, ang binigyan ng 70 weeks para sa restore ng Israel, yung Israelite kingdom, ang mga Israelita, hindi ang sanlibutan. No? So, the counting of the weeks pertain to Israel. Alalahanin nyo yan, the weeks pertain to Israel. Does not pertain to any other nation. Does not pertain to the Gentiles. That pertains to Israel. Thank you. Okay. So that pertains to Israel. Kaya nung pinatay nila, yung Messiah, the King who should come, the God-sent Messiah who should establish the kingdom of Israel. Again, restoration of the kingdom of Israel. Nung pinatay nila, tumigil yung pagbilang ng weeks for 7 years. Ang isang week, tumigil. Dahil inayawan nila yung Messiah. Nung inayawan nila yung Messiah, sabi sa Bible, partial blindness was happened unto Israel. Nabulag. Ayaw nila. Nagpin ng Panginoon. So, what did the Lord do? He turned His attention unto the Gentiles. Kung basahin yung Romans chapter 9, chapter 10, chapter 11, no? Ang punto doon, dahil because of the fall of Israel, salvation is now come to the Gentiles. No? Andito ang Panginoon
ng Panginoon, I will make you jealous. No? I will make you jealous by a nation that is not a nation. And by a foolish nation will I anger you. No? Inaiwan niyo ako. No? So, ngayon, ang atensyon po nandito ngayon sa mga hentil. No? Hindi ko naman, wala naman sa atensyon ko mga ito dahil ang atensyon ko nasa bansang Israel. Because I promised unto your father Abraham, no, that the nation Israel will be a blessing for the whole world. Pero hindi naman, so ngayon naman. So now, I will turn my attention, no? He turned his attention to the Gentiles. Ang sabi ngayon ng Bible, because of the fall of Israel, now salvation is come to the Gentiles. Pero, meron hangganan yan. Because time will come when the Lord will again turn his attention unto Israel. Kailan yan? Ang sabi sa Bible, no? Until the fullness of the Gentiles is come in. Romans 11:25. In other words, tumigil yung pag-atensyon ng Panginoon. Yung pagbaling ng atensyon ng Panginoon sa Israel. Pagmula nung inaiwan nila ang Panginoon, kaya ngayon ang atensyon niya nasa mga hentil. So yung pagbilang ng weeks, it has stopped. Ito yung pinag-aaralan natin na the age of the New Testament Church. Natigil ang pagbilang 69 week. Itong panahon ng age of the church, we hear at the edge of it. No? Malapit nang matapos yung age of the church. At isa sa mga tinuturo ng Bible ay pag matapos na yung age of the church, when the fullness of the Gentiles will have come in, then the Lord will come for His church. He will come for His church, i-rapture niya yung kanyang iglesia. Ito yung pinag-usapan natin sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18, no? That the Lord Himself shall descend with a shout, with the trump of God, with the shout of the archangel, no? He will come and descend. Una, napupunin niya yung mga patay. No? Those who are dead in Christ shall rise first. And then we who are alive, tayo mga buhay at nananatili and remain, shall rise with them and meet the Lord together with them in the air. Ang Panginoon ibababa dito sa lupa. Doon lang siya sa alapaap. Kukunin niya yung kanyang iglesia na binuo niya. No? Pagkatapos niya ay natapos na yung panahon ng age of the church. Natapos na, nawala na yung church. Yung pwersa ng banal na espiritu na pumipigil para lumaganap ang kasamaan, no? Right now, the powers of evil in this world is being restrained by the Holy Spirit, no? Those of 2 Thessalonians chapter 2, yung Holy Spirit, once that has been taken away, the man of sin will then reveal himself. Yan yung simula ng tinatawag na tribulation period, yung 7 years. In other words, pag matapos na yung pagkakataon na binigay ng Panginoon sa mga hentil, tayo yun, na mailigtas, babalikan niya ulit ang Israel para iligtas. So makita ninyo na merong tatlong pangkat ng mga tao sa planeta ito na ibig ng Panginoon. Una, yung bansang Israel. Pangalawa, yung church. No? Pangatlo, yung lahat ng mga tao na suwain sa Panginoon.
So mayroong tatlong grupo dyan, no? Mayroong mga may teaching that they've been confusing the church and Israel. Ang teaching nila ay ang Israel was replaced by the church. That's not true. Ito yung tinatawag nila na replacement theology. No? Ang Panginoon, hindi niya kakalimutan yung pangako niya kay Abraham patungkol sa kanyang mga anak na ito nga, yung Israel. Hindi niya kakalimutan niya. No? That was a promise given to Abraham long time ago. So, hindi niya papabayaan. Pero, pagseselosin niya ang Israel dahil makita ng Israel na ang Panginoon very graceful sa mga bansa na hindi naman itinuri ng Panginoon mga bansa. Hindi, tayo yun. Then ang Panginoon, pag-establish niya sana ng kingdom, it's a kingdom for the nation Israel. But he was rejected. So, naibali ngayon sa atin. But, time will come when the fullness of the Gentiles will come in, natapos na, kukunin tayo ng Panginoon, both the dead and the living, na mga kabilang sa church. Pagkatapos niya, papasok na ang sanlibutan sa tinatawag na 7 taon na kapighatian. 7 years tribulation period. Yan yung tinatawag ni Prophet Daniel na the 70th week. Tumigil sa 69 week pagbilang. Nung inaiwan nila ang Panginoon sa Kristo, binalik ng Panginoon ang kanyang atensyon, pagliligtas sa mga hentil. Pag natapos niya ang panahon ng pagliligtas sa mga hentil, ibabalik niya muli ang kanyang atensyon sa Israel. So yung tumigil na pagbilang ng mga linggo, 69 week, itutuloy ito. Ito yung tribulation period na ito, so yung 70th week. No? It's a period of 7 years. Period of 7 years. Ito yung panahon ng bahagi nito ay yung panahon ng matinding kapigatian na magsisimula ito sa kalagitnaan ng matinding 7 years tribulation period. Ang mangyayari dyan ay ganito, no? Let me backtrack. Kung maalala niyo yung before we started the book of Revelation, we are studying the 7 ages of man on planet Earth. No? Yung pagliligtas ng Panginoon ay it comes in stages. Yung revelation ng Panginoon ng kanyang pagliligtas, it comes in stages. No? Una, yung age of innocence, age of conscience, age of government, age of the promise of the patriarchs, no? Age of the law. And then we have now the age of the church. Pagdating ng age of the church, ay merong ito yung panahon ng kapigatian, 7 years. Pagkatapos ng 7 years, will come the final age of man. That will be the establishment of the millennial kingdom of the Lord. Wala dito yung ating chart. But I hope you can still remember yung ating chart. I gave you copies of these. Kaya ako nagtatanong, dahil bakit hindi nyo maalala yung chart. Okay. So, yung final na age na mangyayari sa planeta Lupa ay yung kapanahonan ng 1,000 pag-aari ng ating Panginoon sa Kristo. Siguro, reviewin natin. Noong nakaraan, binanggit ko sa inyo
yung iba't ibang katuruan tungkol sa millennial kingdom. Who can still remember that? Pre-millennial, millennial, kaya dapat talaga may exam. Para alam ko kung saan ako babalik, saan ako magbibigay ng emphasis. But I don't know. Hindi ko alam talaga yung level ng bawat sa atin. I'm trying to simplify it para mag-grasp nyo eh. But yung iba't ibang katuruan ng millennial, and this has a relationship with what we will be taking up dito. Kaya dapat maalala nyo lahat kung mga sinasabi ko. Yung katuruan tungkol sa millennial kingdom, merong pre-millennial teaching, merong amillennial teaching, merong post-millennial teaching. Ano ba yan? Pre-millennial teaching. The Lord will come on earth prior to the millennial kingdom. Kaya tawag pre-millennial kingdom. At pre-millennial teaching. Meron ba yung amillennial teaching? Ano ba yung amillennial? Pag sinabing amillennial, walang millennium. Walang millennium kingdom ng Panginoon. Dahil ang kanilang katuruan dyan ay symbolic yung reign of the Lord Jesus Christ. No? Sinasabi, walang physical reign ng Panginoon sa Kristo na 1,000 years ito, kundi paghahari ng Panginoon sa puso ng mga tao. Yan. Kaya meron na akong ilan sa inyo doon na yung interpretation ng Book of Revelation could be very varied, no? Could be very varied depending on how you look at, how you interpret the book. Dahil meron mga nag-interpret ng sinatawag na allegorical, symbolical. Meron naman yung nag-interpret na literal, no? Nandito tayo, more or less sa literal. Dahil dito sa symbolical, hindi mo malaman kung ano talaga ang kanilang kapahayagan. Dahil kung symbolical, they can come up with any of their own interpretation. No? Kanya-kanyang interpretation na yan. Kung allegorical, depende na lang kung ano yung ma-imagine mo na interpretation yan. That's why the most accepted way of interpreting the book of Revelation is the literal, no? Literal sense. Pagka naging symbolical, tignan mo kung ano yun. Within the context of those verses, tignan mo ano yung sabihin mo. Like for example, yung weeks, no? Yan ba, yung weeks na number of days or number of years? Kung yan ay number of days, ibig mo sabihin na-restore pa yung temple in 7 days, na-restore pa yung wall of Jerusalem in 7 weeks, 7 times 7, 49 days. So, dyan mo makikita mo, tama ba ang interpretation mo? Okay, so, kaya, pinadahan-dahan ko, binibigyan ko yung mga ganitong introduction dahil kung mag-interpret tayo sa Book of Revelation, kinakailangan na dahil maraming mga symbols to, tingnan natin kung paano natin i-interpret pa ngayon. No? Let's look at it within the context of those verses. Okay. So, going back, merong pre-millennial, amillennial, at saka post-millennial na teaching. Yung pre-millennial, darating ang Panginoon, bago yung kanyang 1,000 years reign. Amillennial, walang millennium. Yan ay simbolika lamang. Ang ibig sabihin ng millennium yan ay paghahari ng Panginoon sa puso ng mga tao. Ito yung mga allegorical.
ka, hindi tayo niya. No? Dahil makagawa tayo ng kanya-kanyang istorya niya. Yung isa naman ay post-millennial. Karating ang Panginoon sa Kristo after 1,000 years. Kung basahin mo yung Bible, dahil ang intention daw ng 1,000 years is to prepare the kingdom of the Lord Jesus Christ before He comes. Yung pansinin na sa Bible, ang mag-prepare ng kanyang kingdom ay hindi ang church. No? It's not the church. It's not the nation of Israel. It is the Lord Himself who will prepare His kingdom. Kaya darating siya bago may tatag yung sanlibutan. No? Ay bago may tatag yung kanyang area. No? So, ang talagang tinatayuan ng ating church, yung premillennial teaching that the Lord Jesus Christ will come to establish His kingdom. Kaya siya yung tinatawag na the coming King. Okay. So, yan sa different stages of the revelation of the salvation of the Lord Jesus Christ. Salvation niya sa bansang Israel, salvation niya sa mga Gentiles, ay ipinapakita sa atin dyan na pagkatapos ng salvation ng mga Gentiles, meron 7 taon na tribulation period. Yung 7 taon na tribulation period na yan, meron iba't ibang mga katuruan na naman. Pero, kailan darating ang Panginoon? Yan ang mahabang diskusyon ng mga Bible scholars. Kailan darating ang Panginoon? Dahil pagdating ng Panginoon, ayon sa sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18, ang Panginoon kukunin niyo yung kanyang church. Ang sinasabi rin sa banal na kasulatan na the church will not go through the period of wrath. Itong 7 taon na ito yung pag-puhos ng Panginoon ng kanyang buod sa planetang lupa na ito na suwain sa kanya. Because now, He will deal not only with Israel, but the whole planet Earth. No? Pero yung main concern niya dito sa 7th century, it's the nation of Israel. But He will pour His wrath not only upon the unbelieving Israelites or Jews, but even to the unbelieving world. No? Dahil una, napunta siya rito para sa mga Hudyo. Pangalawa, napunta siya rito para sa mga Hentil. Sa mga tuwid, yung kanyang salvation is very well known by the Israelites and very well known by the Gentiles. And all those that have rejected the Lord Jesus Christ, they will go through a period of 7 years where the wrath of the Lord will be poured out upon the planet Earth. No? Kaya meron kang nababasa dyan na the 7 seals, the 7 trumpets, the 7 vials, no? When the Lord will pour out His wrath upon the planet Earth. Okay. Mayroong ibang usapin tungkol sa pagbabalik ng muli ng Panginoon. Merong pre-tribulation period. Merong mid-tribulation period. Merong post-tribulation period. Ano ba mga yan? I'll try to review this to you. Next week, si Brother Joe Malos ay nag-scout. Sinosurvey niya yung mga campsites for next year. So, he's definitely in order to zone. No? Dahil, I'm not sure if you're following me. You're able to follow me. Just sa tribulation period na yan, merong iba't ibang katuruan tungkol sa pagdating ng Panginoon. Merong pre-tribulation
tribulation period. Merong mid-trib, darating ang Panginoon sa middle of the tribulation period. Merong post-trib, darating ang Panginoon sa katapusan ng tribulation period ng 7 taon. Ang tinuturo ng ating church ay yung pre-tribulation period. Bakit? Isa sa mga katuruan, one of the key elements in the second coming of our Lord Jesus Christ is the imminency of His coming. Imminency. He could come anytime. No? Hindi natin malaman whether today, later, 1 minute later, 1 week later, 1 month later, we don't know. Next year, siya pala, pero hindi na pala mas signal yung Mayan calendar where they're prophesying based on that Mayan calendar that the end of the world will come on December 2012. Oh. Ako, huwag kayong maniniwala sa mga gano'n. No? Dahil bago dumating, mapunaw ang mundo na ito, mag-ahari muna ng Panginoon ng 1,000 taon. No? So, ito totoo yun. Anyway, so, the evidence of the coming of the Lord Jesus Christ. Pagka ang Panginoon ay darating ng mid-trib, hindi, alam mo na kung kailan darating. Dahil yung start ng tribulation period, mangyayari yun when the Antichrist, the man of sin, will enter into a peace agreement with the nation of Israel. Sa ngayon, hindi malaman ng United Nations, hindi malaman ng European Union, hindi malaman ng United States, lahat ng mga puwersa, hindi malaman kung paano magkaroon ng kapayapaan sa kalagitnaan ng silangan, Middle East. No? Ito yung sinasabi ni Propeta Ezekiel na Israel will be a burdensome stone. Dahil napakaliit na bansa, pero nandun yung gulo. Nandun yung gulo. Sino magkaka-interest sa Israel? Napakaliit. Wala namang kundi lang yung resources. Yung port niya kukunti. So, ano ba dyan? Bakit ang Israel napakaliit? Pinagkaka-interesan ng mga Arabo na magkakalaki. No? Pinagkaka-interesan. Why? Kung gusto nila ng lupa, lalaki ng mga lupain na. Pero bakit nila kukunin na napakaliit? Kung tingnan mo sa satellite, hindi mo malaman hanggang hindi mo talaga ilapit yung pan. Ano ba interest niya? Dahil yung issue yan, nandiyan yung issue noon pa. No? Na yung pangako ng Panginoon na yung the seed of the woman, yung binhi ng babae na siyang dudurog ng ulo ni Satanas, manggaling yan sa bansang yan. No? At itong mga Arabong bansa na ito ay they're under the influence of Satan. Nasirain talaga ito. Sirain talaga ito. Dahil nandyan, pinanganak ang Mesias na siyang tuturo ng ulo ni Satan. That's why there will be those final wars, no? Yung war of Armageddon sa yung Gog and Magog war. Dahil ang Panginoon, dudurugin niya talaga ulo ni Satan hanggat hindi na makagalaw si Satan, no? Hanggat may bulitas sa ganang-ganang ng Panginoon Supreme. So, ang
ang mga bansa, no? Pinagkakainteresan nila yung napakalit na bansa ng Israel. Walang kapayapaan na makita na paraan ngayon. Ngayon, pakikisalo na ngayon, yung Iran. Nagdi-develop ng kanyang atomic warheads. Ini-instigate naman ng Russia. So, itong si Putin. Sasamahan din ng Turkey. At lahat ng mga bansa na nakapaligid, lulusugin nila ang Israel. Hindi malaman ng UN kung paano ito. No? Kaya pagdating nung, di ba, the Antichrist, when he will come up with a peace agreement with Israel, magkakaroon ng kapayapaan. Magkakaroon ng kapayapaan. 7 years back. But in the middle of that 7 years, that Antichrist will break that peace pact, no? Sisirain yung covenant with Israel. And he will declare himself to be worshipped as God. Daniel chapter 7. No? Basahin mo doon. That in a period of a time and a half, that's 3.5, no? Time and a half, 3.5 years. Sisirain ng Antichrist yung covenant with Israel. Ipapabawal niya yung oblation, yung offering, yung sacrifice, no? Na gawin ng Israel. Ang Israel, papasambay niya sa kanya. Of course, Israel is not that. Isa lang ang monotheistic itong Israel na ito. They wouldn't worship the Antichrist. Kaya itong Antichrist, tutugisin niya ang Israel. No? During that period, the Lord will cause a revival upon the nation of Israel. So, ito yung sinasabi ni Jeremiah sa kanyang Ezekiel na sinasabi ng Panginoon na I will give them a new heart and a new spirit. And I will take their stony heart and replace it with a heart of flesh. Yung dating hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ng mga Israelita, mga Hudyo, bigla may bumubuksan ng kanilang mata, yung kanilang puso, no, will now be receptive to the Lord Jesus Christ. Kaya sila ngayon magkakaroon ng revival. Pero yan yung sinasabi dyan sa book of Revelation na the Lord has reserved for Him 144,000 who has not bowed their knees to Baal. Itong 144,000 na ito ang mag-spread ng gospel all around the world. And there will be a major revival. Maraming maliligtas. No? Maraming maliligtas dyan sa panahon ng kapinatian na yan. No? Pero yung Antichrist will reveal himself as the man of sin in the middle of the 7 years. Ang sabi ng mga nagtuturo ng mid-tribulation, yan yung pagdating ng Panginoon. Kung yan ang pagdating ng Panginoon, the coming of the Lord Jesus Christ will no longer be imminent. Because you know when to count. Because from the time mabuo yung covenant ng Antichrist na yan, yung Israel, magkaroon ng peace pact, you know already, if you count 3.5 years, alam mo na kung kailan darating ang Panginoon. So his count is no longer imminent. And that goes also with post-tribulation. Is mga problema sa post-tribulation,
chapter 19, the Lord will come with His saints. But how can He come with His saints kung diyan siya darating at hindi pa na-rapture yung kanyang church? So, ito yung problema ng mid-tribulation at saka post-tribulation. No? I cannot mention all of the problems of the mid-trib at saka post-trib teaching. Dahil ngayon, 8:28 na. So that means I have to pause. Siguro, maraming mga usapin yan eh. Hanggang ngayon yung usapin, tuloy-tuloy pa rin. But I think the real issue here is, are we rapture ready? No? Kasi, yung tatlong yan, rapture, yung ba't ibang katurunan, rapture ng Panginoon ang kanyang iglesia. No? Ang tanong ngayon yan, are we rapture ready? Maski saan na yan, kalimutan mo natin ang masakit kung kailan pa talaga ang pagdating ng Panginoon. Pero pagdating ng Panginoon, rapture niya kanyang church. At are we rapture ready? Then sabi ng Panginoon, be watchful, for you would know the hour when your Lord comes. Be ready, for when you think your Lord doesn't come to you. So, napapagtandaan natin pala dapat yan, are we rapture ready? How should we be ready? Yung sinasabi ko sa inyo. Titus chapter 2, verses 11, Titus 2, 11 to 14. No? We should live soberly and godly lives. No? Yung matibang na pamumuhay, makadiyos na pamumuhay, na ayawan ang mga buhay na makasalanan. And while doing that, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. No? Tayo ay iniligtas ng Panginoon. Pero may mapakita tayo ng mabubuting gawa. So, siguro, a way of checking, are we rapture ready, is check up natin. Tayo ba ay nabubuhay sa mabuting gawa na inihanda para sa atin? Makikita ba natin yung bunga ng Espiritu sa ating mga buhay? The fruit of the Spirit. Ano yun? Love, joy, peace, suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ang biro mo ng linggo eh. Anong pinakahuli lagi? Hindi lang mo. Mapagtipi. Ano ba ibig sabihin ng mapagtipi? Tipirans. Tipirans. Mapagtipi. Ikaw ba mapagtipi? O baka naapakan lang yung bibili ko eh. Ano gusto ko? Lumos kaya! Hindi ko alam. Let's check up ourselves. Have we really, are we bearing the fruit of the fruit of the Spirit? Are we being changed by the Lord? No? Tayo ba ay nabuhol ng Panginoon na tayo ang puti at siya yung magputi. No? We are the clay, He is the potter. Pero bang pagbabago sa ating buhay? So, let's be rapture ready by committing our all to the Lord Jesus Christ, that anytime He comes, we shall be ready for Him. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon sa ating buhay. Okay? May putin daw tayo manalangin. Marami pong salamat, Lord Jesus, na
sa pamamagitan ng iyong mga turo, kami po ay makapaghahanda ng iyong muling pagbabalik. Maraming pong salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng palatandaan na patuloy namin nakita, Panginoon, na malapit na nga ang iyong muling pagbabalik. Nais namin, Panginoon, na sa iyong muling pagbabalik ay madagdag mo po kami na nagtatapat sa iyo. Kaya, Lord, patuloy mo po kaming gabayan, patubayan, subaybayan sa lahat ng aming mga gagawin, ginagawa, sinasabi, at pinag-iisipan, na lahat ng mga ito ay maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon Jesucristo, na maging kalisay ang aming buhay, maging banal ang aming buhay, at makatwiran ang aming pakikitungo sa aming kapwa. Kaya, Panginoon, habang ginagawa naman namin ito, Panginoon, ikaw din ang nagsabi, Panginoon, na ikaw ay naparito upang kami magkaroon ng buhay at ng kasagaran ito. At sa aming pag-aantay ng iyong muling pagbabalik, Panginoon, ikaw po ang aming kasagaran. Kaya naman ang mga pagkukulang namin ngayon, Panginoon, ano man ang mga pangangailangan namin ngayon, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang magdulot ng lahat ng ito. Maging yan man ay karamdaman, kagalingan, ang idulot mo po sa aming Panginoon. Maging yan man ay kaguluhan, kapayapaan, Panginoon, sa aming puso, ang ibigay mo po, Panginoon. Maging yan man ay sigalot sa buhay, ikaw po, Panginoon, ang kayusan ng aming buhay. Maging yan man ay kawalaan o kagilitan sa buhay, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang tagapagtustos ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, nabanggit man namin o hindi, ikaw pa rin, Panginoon, ang katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya yung mga ipinahayag natin sa iyo, Panginoon, sa pagtaas ng aming mga kamay, nanangin namin, Panginoon, na ngayon pala ay amin ang tinanggap ang iyong mga katugunan at panagot sa lahat ng aming mga pangangailangan sapagkat ang lahat ng ito ay aming hiniling mula sa iyong matamis, makapangyarihan na pangalan. Sa pangalan mo po,